Nagsimula na nga sa paglalakad sina Magnus kasama ang 5 dalaga na kanilang nailigtas mula sa kamay ng mga rebelde na pinamumunuan ni Commander Barak. Narinig ni Magnus na may humihikbi sa mga iyon. Huminto si Magnus at nilapitan. "Miss, anong pangalan mo?" "Keisha po." "Anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" "Wala po. Namimiss ko lang po kasi yung mami ko. Siguradong nag-aalala na sila sa akin ngayon. May sakit pa naman sa puso si Dad. Baka atakihin siya sa puso sa sobrang pag-aalala sa akin." "Ah, ganun ba? Pasensya ka na ha. Wala akong magagawa para maihatid ka ng mabilis sa inyo. Nasa kagubatan tayo. Hindi ligtas dito na maglakbay. Lalo kung hindi ka naman mandirigma kagaya namin. Pugad kasi ito ng mga rebelde at kababalaghan. Gaya ng mga aswang at mga masasamang elemento. Kaya hindi ko kayo pwedeng pabayaan na lang na umuwi na kayo-kayo lang. Mas lalo lang kayong mapapahamak. Hayaan mo, kapag nakarating tayo sa pamayanan ng isang albularyo na sinasabi ko, ay ipapahatid ko kayo kaagad sa bayan. Pero sa ngayon, kailangan ko muna ang kooperasyon nyo. Tiisin nyo lang ang pagod. Kahit naman dahan-dahan na lakad ay ayos lang. Maghahanap lang tayo ng ligtas na mapagpapahingahan. Tapos, pagkarating roon, ay kakain na kayo at matutulog. Kami ang magbabantay sa inyo. Tapos, bukas ng umaga na tayo magpapatuloy sa paglalakbay. Okay ba yon?" "Opo." "Okay, sige na. Tara, ako na mag-aalalay sa'yo." Wika pa ni Magnus at isinabay na sa paglalakad niya ang dalaga. Nagpatuloy pa nga sila sa paglalakad hanggang sa umabot sila ng 2 oras. Ang lugar kasi na kinaroroonan nila kanina ay matalahib. May mga iilan-ilang kahoy naman pero maliliit lang at hindi dikit-dikit. Madaling makikita kung may aswang na nagroronda sa itaas o kahit mga rebelde na maglalakad sa daan ay madali rin silang makikita kung walang malalaking puno na mapagkukublian. Hanggang sa may nakita si Magnus na iilang mga kahoy na magkakatabi at may mga bato rin na malalaki na magkakalapit. Kung doon sila sa kabilang bahagi noon ay hindi na sila mapapansin, sa itaas man o sa may bahagi ng daan. "Tombi, ayos na tayo doon." Wika ni Magnus. "Okay, sige tol. Bulabugin lang muna namin ni Efraim para makasiguro tayong walang ahas na natutulog dyan. Tara Efraim." Wika ni Tombi at agad lumapit si Efraim sabay punot ng mahabang itak. Binulabog nila ang paligid noong bato at mga puno. Noong masigurong walang hayop o insektong natutulog roon, ay agad na silang nagtungo sa kabilang bahagi. Nagsalita si Magnus. "Rika, kayo na ni Efraim ang bahala mag-assist sa kanila para makakain. Mukhang marami naman ang kanin na nakuha ni Efraim. Kumain na rin kayo ni Efraim. Siguradong nagutom kayo sa labanan natin kanina. Efraim, pasuyo naman. Magpainit ka ng tubig sa butane stove para sa kape natin." "Kape dat, Kuya Magnus." Umupo si Magnus sa unahan kaunti at tumabi rin sa kanya si Tombi. "Ang swerte ng mga dalagang ito, Mags, no? Dahil nakita natin sila. Kung hindi, wala na ang mga ito. Ilang araw itong pagsasawaan ng mga rebelde. Tapos papatayin rin kapag ayaw na sa kanila. Ang gaganda pa naman at halatang mga anak mayaman." Sabi naman ni Magnus. "Oo nga eh, magaganda at makikinis. Naalala ko tuloy ang mga naging chicks ko noong college pa ako. Mga ganyan ang quality." Patuloy sa pagkikwentuhan ng dalawa sa mahinang boses habang nagmamasid sa paligid nang may mamataan silang aswang na dumaan sa itaas. "Naku Mags, may aswang!" Wika pa ni Tombi. Sumipol naman si Magnus kay Efraim at sumenyas na dumapa
at may aswang sa itaas. Sabi naman ni Efraim, "Saglit lang, itigil niyo muna yung pagkain niyo. Humiga kayo lahat sa lupa. Ikumot niyo ito." Wika nito habang iniaabot ang dulo ng malapad na brown na tolda. Agad rin namang tumalima ang mga kadalagahan at nagkumot noong tolda ng nakapahiga. Itinakip nila yung tolda hanggang sa ulo nila. Pero huli na ang lahat dahil agad na pala silang napansin noong aswang na nagruronda sa itaas. Sabi ni Tomby, "Naku Mags, mukhang nakita na tayo ng aswang kanina pa, kaya umikot na agad pa pabalik." Sabi naman ni Efraim, "Kuya Magnus, anong gagawin ko?" "Wala ka pang gagawin, Efraim. Hindi ka pwedeng gumamit ng baril dyan. Mabubulabog lahat ng mga nilalang na nasa malapit sa atin. Mag-cover ka na rin muna dyan, pero ihanda mo ang itak mo. Para kung sakaling bumaba dyan sa bahagi mo, edi putulan mo na agad ng ulo. Rika, sumandal ka sa bato. Abangan mo ang pagbulusok niya rito. Siguradong bubulusok yan, sabay dagit ng isa sa atin. Efraim, bantayin mo si Rika. Dahil kapag hindi niya tinamaan, ay siguradong siya ang madadagit." Agad gumapang si Tomby patungo naman sa unahan para siya naman ang magiging backup assault kung sakaling pumalya ang atake nila Rika at Efraim. Sabi naman ni Efraim, ikaw Kuya Magnus, anong gagawin mo?" "Ako? Di manunood. Kaya nyo na yan." "Ha? Sigurado ka dyan?" "Oo, napapagod na ako eh. Kaya nyo na yan. Malaki ang tiwala ko sa inyo." Wika ni Magnus, kaya kinabahan naman sina Rika at Efraim. Dahil ang buong akala nila ay ipapaubaya na sa kanila ni Magnus ang laban na iyon. Ang hindi nila alam na may hawak rin si Magnus na baril na may silencer ang dulo at may blue sodium bullet na nakalagay. Nagsimula nang mag-ikot-ikot ang aswang sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman, butil-butil na ang pawis ni Rika sa kaba. Panay ang linga niya sa kung saan-saan. Sabi naman ni Magnus, "Magtulungan kayong dalawa. Rika, huwag kang linga na linga sa paligid. May hilo ka lang. Efraim, ikaw ang magsabi kay Rika kung nasaan ang aswang. Dahil mas madali mo makikita gawa ng nakahiga ka." "Ay, sorry. Hindi ko kaagad naisip yun." Sagot naman ni Efraim. Lumipas ang ilang minuto. Nawala ang aswang at natahimik ang paligid. Maging ang tunog kanina ng pagaspas ng pakpak ay hindi na nila naririnig. Sumenya si Magnus kay Efraim na huwag magsasalita at panatilihin ang tingin sa itaas. Hanggang sa makita nga ni Efraim na muling lumipad sa ere ang tela na kulay itim na inililipad-lipad ng hangin. Sabi ni Efraim, "Rika, 6 o'clock mo, pero huwag ka munang lilingon hanggat hindi ko sinasabi. Pag sinabi kong ngayon na, ay saka ka humarap at umasinta." Nanginginig na ang mga kamay ng dalaga sa kaba dahil alam niyang sa likuran niya manggagaling ang aswang. Steady. Steady. Steady lang. "Ngayon na!" Wika pa ni Efraim. Agad nang ang humarap si Rika sabay silip sa scope ng crossbow. Hindi niya makita ang mukha ng aswang, kaya inasinta niya na lang sa may bandang gitna. At noong nasa 10 metro na lang ang layo, ay sa kanya pinakawalan ang palaso. Sapul ang aswang sa kaliwang balikat, kaya hindi noon itinuloy ang balak na pagsaklot kay Rika at lilipad na sana paitaas. Pero mabilis bumangon si Efraim. Pumatong siya sa bato na sinandalan ni Rika, sabay talon ng mataas. Kaya nasa level niya talaga ang aswang. Buong lakas niyang itinagpas ang hawak ni itak. Lumiko ng direksyon ng aswang pero huli na. Dahil abot na siya ni Efraim. Kaya tinamaan ang balikat ng aswang ng itak at pagkalampas ay natagpas rin ang pakpak. Kaya naman, napasubsob na iyon sa unahan na parang nag-crash landing na eroplano.
Sabi naman ni Magnus, Efraim, follow up! Hindi pa yan patay! Maari ang magpalit ng anyo bilang ibon o di kaya pusa para makatakbo pa palayo. Rika, back up ka rin. Kapag naisa niya si Efraim, ay makakatakas rin yan. Dapat nakaabang ka na rin na pumana kung sakaling hindi mapuruhan ni Efraim at magtangka pang tumakas. Kapag pinatakas nyo yan, ay babalik yan na may dalang isang angkan ng mga kakampi. Dali-daling sumunod si Rika kay Efraim. Pagkalapit ni Efraim ay tumayo naman ang aswang at mukhang handang lumaban. Agad iyong sumalakay gamit ang pagkalmot. Inilaga naman iyon ng binata. Pero noong ihampas ang kanang pakpak diretso sa mga paa niya, ay hindi niya napaghandaan. Tumimbuang si Efraim at bumagsak sa lupa na nakapatihaya. Tumalon ang aswang para kumbabawan si Efraim, pero hindi natuloy nang may isang palaso ang tumarak sa kaliwang dibdib. Napaatras ang aswang. Muling nagkarga ng palaso si Rika at pinana muli ang aswang. Noong dadaluhungin naman noon si Rika ay sakto naman ang pagtayo ni Efraim, sabay taga sa mukha noon. Kaya kumalso ang itak sa bungo ng aswang. Tinadyakan iyon ni Efraim para maalis ang pagkakakalso ng itak. At noong muling mabunot ay sa kanya isinaksak ang itak sa puso noon. At ibinuhos ang buong lakas para idiin papahiga. Nakalapit na rin agad si Rika at hawak ang itak niya. Sabay saksak rin sa kanang bahagi ng dibdib ng aswang. Dalawa na silang nakadiin, kaya wala nang nagawa ang aswang. Unti-unti nang nanghina at binawian ng buhay. Papatayo na sana ang dalawa para bumalik sa pwesto nang makarinig sila ng tumatakbo mula sa unahan. Pero ang pagtakbong iyon ay may kasabay na tunog na parang galit na baboy. Noong malaman nila kung nasa ang direksyon ay masyado nang malapit. Nakatalon na rin iyon sa ere para sagpangin sa leeg si Rika. Nang biglang lumabas si Tombi mula sa tabi ng isang puno at buong lakas na humampas gamit ang isang kahoy na nasa mahigit 1 metro lang ang haba at kasing laki ng braso. Medyo maliit ang bandang hinahawakan ni Tombi kaya maganda ang pagkakakapit niya roon at nakabuelo talaga ng todo noong ibigay ang buong lakas para pumalo. Dinig nila na may nag-crack na buto noong tamaan sa muka ang lalaking mabalahibo ang katawan at may pangil na parang sa baboy ramo. Bumagsak iyon sa lupa na kumikisay-kisay. Binunot ni Tombi ang kanyang itak at walang pagdadalawang isip na isinaksak sa kaliwang bahagi ng dibdib noong aswang para matusok ang puso at bawian ng buhay. Napasabi na lang si Efraim, "Ang ganda ng timing mo, Kuya Tombi ah! Saktong-sakto ang talon niya sa distansya mo." Sabi naman ni Tombi, "At ikaw naman ay naging pabaya. Wala kayo sa boxing ring na isang kalaban lang ang makakaharap. Kapag nasa ganitong area kayo, ay asahan nyo na palagi ang may kasama na higit sa isa. Paano na lang kung kayo lang ni Rika ang magkasama? Eh di patay na si Rika ngayon. Akala nyo ba nagpapabaya kami ni Magnus? Kahit magpustahan tayo. Kahit nakaupo yan si Magnus ay may hawak yang baril at nakaantabay sa pagsalakay ng mga nilalang na hindi pa nagpapakita." Agad namang itinaas ni Magnus ang hawak na baril na may silencer ang dulo. "Ganyan din dapat kayo palagi. Huwag kayong makirid away kapag may napas lang na isang aswang. Marami pa yan dito at marami ang nasa paligid lang din. Kaya nga sinasabi palagi ni Magnus na maging alisto kayo sa paligid. Kaya sa susunod ha, pagkasaksak sa isang aswang ay luminga-linga din kayo sa paligid. Tapos kapag siguradong patay na talaga ang kinakalaban yung aswang, ay makiramdam uli kayo kung may ungol sa paligid o mahinang pag-angil. Kasi kapag may aswang pa sa paligid at napatay nyo ang kasama nila, ay hindi talaga nila mapipigilan
ang paglabas ng tunog ng kanilang pag-angil dahil sa galit. Iyon ang papakinggan nyo sa paligid. Ganun ka rin, Rika. Hindi mo bodyguard si Efraim. Partner mo siya sa paglalakbay at sa mga misyon. Kaya ibig sabihin, pareho niyong obligasyon na protektahan ang isa't isa. Dahil kung hindi, pareho kayong hindi makakasurvive sa mga panganib sa kagubatang ito. Hindi ito sermon ha. Pangaral ito na dapat niyong matutunan. Okay po, Kuya Tomby. Sagot ng dalawa. Tara, Efraim. Hilahin na natin ang dalawang ito sa malayo. Hindi natin gugustuhin magpahinga na may naaamoy na malansa. Tumango si Efraim at hinila na ang isa pang aswang upang dalhin sa malayo. Pagkaalis ng dalawa ay sinabi ni Magnus, "Oh, sige na girls, pwede na kayo lumabas sa tolda at ipagpatuloy ang paghahapunan. Tapos ikaw naman, Rika, pasuyo na lang sa pagtitimpla ng kape natin kung gusto mo rin magkape." "Opo, Kuya Magnus," sagot naman ni Rika. Saktong pababalik na ang dalawa nang matapos si Rika sa pagtitimpla ng mga kape. Inabutan niya rin si Tomby matapos mabigyan si Magnus, pati na rin si Efraim. Sabi naman ni Magnus kay Tomby, "Tol, hindi ba medyo harsh naman ang tirada mong pagtuturo sa dalawa?" "Hindi yun, Tol. Maswerte nga sila dahil may nagtuturo sa kanila at may puprotekta kapag hindi na nila kaya. Tayo, saan ba tayo nagsimula? Wala tayong maestro na nagtuturo kung paano lumaban at lalaban para sa atin kapag hindi na natin kaya. Hindi ko makakalimutan ang pakiramdam noong una nating akyat. May mga oras na hindi ako sigurado kung makakababa pa ako ng buhay sa bayan. Isipin mo, ilang linggong akyat sa kagubatan na ito ang ginawa natin. Walang fighting skill, walang matitinding armas, walang kaalaman sa mga aswang at iba pang mga bagay. Lahat kinakapa natin kung alin ang tama at mali. Marami tayong mali sa mga moves natin. Mabuti na lang at nakakaligtas pa rin. Samantala sila, narito tayo. Kapag hindi nila kaya, tayo ang lalaban para sa kanila. Bali, bodyguard nga nila tayo dito eh." "Oo, Tol, tama ka naman dyan. Pero dahan-dahanin mo pa rin. Para naman hindi sila magmukhang inutil sa ginagawa nila. Nakikinig naman sila kapag tinuturuan, di ba? At matagal rin silang naghanda para sa lakad na ito. Kaya hindi na nila kasalanan kung may mga bagay na hindi na ituro sa kanila si Mang Ambo. Bukas ng umaga, turuan mo rin ang ilang tricks sa pagkipaglaban si Efraim. Lalo na yung mga ginagawa nating atake mula sa itaas, kung saan titirahin at paano lalanding sa lupa nang hindi natatapilok o nababalian. Mga ganong bagay ba?" "Oo, sige Mags." Noong makita ni Magnus na tapos nang magsikain ang mga dalaga, ay sinabi niyang, "Kung gusto niyo magkape ay magsabi lang kayo ha. Pero kung ako sa inyo, huwag muna kayo magkape ngayon para makatulog kayo ng mahimbing. Bukas na lang na umaga. Efraim at Rika, sumabay na kayo sa kanila na matulog, kahit hanggang 3:00 ng madaling araw. Tapos, kayo namang dalawa ang susunod na magbabantay sa atin. Kami na muna ngayon ni Tomby ang magbabantay. Halata namang pagod na kayo at inaantok." Wika ni Magnus, kaya tumango na lang ang dalawa. Magkakatabi ang 5 mga dalaga at sa magkabilang gilid sina Efraim at Rika. Kinaumagahan, pasado 8:00 na noong magising sina Tomby at Magnus. Nakita nilang magkahiwalay sina Rika at Efraim at parehong nakatanaw sa malayo na nagbabantay. Sabi naman ng isang dalaga, "Sir Magnus, magkakape na po ba kayo?" Sabi naman ni Magnus, Oo sana, para makausad na tayo sa paglalakad. Hahanap muna tayo ng lugar na may ilog. Alam kong meron na malapit rito eh. Para makaligo rin muna tayong lahat. Nanlalagkit na ako." "Okay po. Sige, saglit lang po ha. Ipagtitimpla ko kayo ng kape." Wika pa ng dalagang si Kisha at agad nagpainit ng tubig sa butane stove. Matapos makapagkape ay sinabi ni Magnus, "Sige, tara na. Hahanap muna tayo ng mapagpapaliguan." Sabi naman ni Tomby, "Saglit lang Mags.
Sisilipin ko kung saan banda may malapit na ilog. Umakyat si Tomby sa nakitang isang puno ng niyog at nakarating siya sa pinakadulo noon. Ilang saglit pa ay bumaba na rin. Doon sa may bandang kanan natin, Mags. Siguro mga 2 o 3 oras na lakad, mararating na natin. Di tara na pala na makapagbabad na sa malamig na tubig ng ilog. Wika pa ni Magnus at nagpatiuna na sa paglalakad. Nakasunod naman si Rika at ang 5 mga dalaga, saka sina Tomby at Efraim sa may bandang hulihan. Makalipas ang 2 oras mahigit na paglalakad, ay nakarating na nga sa ilog ang grupo ni Magnus. Tila nakalimutan ng mga dalaga ang kinasadlakan nilang panganib noong nakaraang gabi dahil makikita ang malawak ng ngiti sa kanilang mga labi dahil sa pagkasabi na maligo sa ilog. Agad na ngang nagsilublob ang mga iyon. Sabi naman ni Efraim, "Naisip kaya nila na wala silang pagbibihisan?" Sabi naman ni Rika, "Malamang kailangan nating pahiramin ng damit ang mga iyan habang hinihintay na magpatuyo ng mga damit nila." Kuya Magnus, malayo pa ba rito ang pamayanan noong si Apong Melo? Oo, medyo malayo pa. Kung aalis tayo rito pagkatapos ng tanghalian, baka abutin tayo ng gabi bago makarating roon. Lalo at mabagal maglakad ang mga kadalagahang iyan. So ibig mong sabihin, makakasama pa natin sila ng isang buong gabi? Depende kung makakarating tayo roon bago dumilim. Kaya sige na, simulan mo na magsaing, Rika. Gamitin mo na lang yung kalderong nakuha natin mula sa mga rebelde para isahang pagsasaing na lang. Malaki naman yun. Ayos lang kung may usok, sa kahoy ka na magsaing. Aalis naman tayo agad rito eh. Pero hanggat maaari, yung mga tuyong kahoy ang gamitin mo para kaunti lang ang usok. Ikaw naman, Efraim, magsama kayo ni Tomby. Mamingwit kayo ng isda. Alam ko may mga dalag dyan tsaka tilapia. Madalas malalaki ang mga isda rito dahil bihirang mapangisdaan. Ako naman ay magmamasid-pasid sa paligid. Rika, lingon-lingunin mo rin yung mga dalaga na kasama natin ha. Minsan kasi may mga nilalang ng ilog na nanghihila ng tao pa ilalim. Opo, Kuya Magnus. Sabi naman ni Efraim, paano tayo mangingisda? Wala naman tayong pamingwit. Sabi naman ni Tomby, ikaw wala, ako meron. Alam ko naman kasi na makakadaan talaga ng ilog, kaya nagdadala ako ng pamingwit para siguradong makatikim ng sariwang isda. Hindi iyong palagi na lang dilata. Agad na ngang kumilos ang lahat. Si Magnus naman ay nag-ikot-ikot at himalang may nakuha siyang kalamansi at sili. Tamang-tama sa inihaw na isda kung may makukuha ang dalawa. Makalipas ang 1 oras ay nakabalik na ang dalawa. May dalang 4 na malalaking tilapia at 2 dilag. Ayos na ito, Mags, pang ulam. Pagsalusaluhan na lang natin. Sabi mo kasi nagmamadali tayo eh. Kaya hindi ko na tinagalan ang pamimingwit. Mabagal rin ang kain ng mga isda. Oo, ayos na yan, tol. Nagdala ka ba ng sausawan na toyo? Oo naman. Di sakto pala. Nakakuha ako ng mahigit siguro 20 kalamansi. Maraming bunga yung nakita ko eh. Marami rin ang nahinog na lang dahil wala namang kumukuha. Tsaka may sili rin akong napitas. Yun, saktong-sakto talaga yan sa inihaw, Mags. Sagot naman ni Tomby. Si Magnus na nga ang nag-asikaso ng paglilinis ng isda at pag-iihaw ng mga iyon. Ilang saglit pa ay nasa harapan na nila ang 5 magagandang dilag na mukhang giniginaw na. Bakat rin ang katawan nila sa kanilang suot na school uniform. Dahil ayon sa kanila, kakalabas lang nila ng university nang dukutin sila ng mga rebelde. Itinapon din ang mga bitbit nilang gamit, kaya palda at blouse na suot lang talaga ang meron sila. Si Efraim naman ay napapalunok ng laway dahil sa kanyang nakikita ng mga bagay na nakabakat. Sabi naman ni Rika ng pabulong, Kuya Efraim, yung mata mo baka lumuwa. Sabi naman ni Efraim, ito naman masyadong kontrabulati.
Minsan lang ako makakita ng magaganda eh. At ganito ang kalibre. Kukontrahin mo pa agad. Tingin lang naman. Nagsalita ang isa sa mga dalaga. Ate Rica, pwede mo ba kaming mapahiram ng kahit t-shirt lang? Nakalimutan namin eh, na wala nga pala kaming damit na mapagbibihisan. Sana yung mga pangloob na lang ang pinanligo namin para nalaban agad yung damit at palda. Tuyo na sana yun ngayon dahil mataas naman ang sikat ng araw. Sabi naman ni Rica, naku, iilan lang ang dala kong damit. Makakapagpahiram naman ako, pero dalawa siguro. Sabi naman ng isang dalaga na madalas titigan ni Efraim. Kuya Efraim, baka pwede mo naman ako mapahiram ng t-shirt mo, kahit luma at maluwag. Nagsalita na rin si Magnus. Pahiramin mo na Efraim, magpapahiram din ako ng 2 t-shirt. Tapos kayo, ibilad nyo agad ang pinagbihisan nyo ha. Eto, may dala naman kaming sabon. Labhan nyo kaagad at ipatong doon sa malalaking bato kung saan nakatutok ang araw para siguradong matutuyo agad. Heto rin ang sabon panligo para naman maging komportable kayo sa sarili nyong amoy. At heto, may dala kong tawas. Pagtiyagaan nyo na yan para walang mag-amoy kilikili sa atin habang naglalakbay. Okay? Okay po, maraming salamat. Agad nang nagsibihis ang mga kadalagahan at naglaban ng kanilang damit. Sabi naman ni Tomby, matutuyo na kaya ang mga damit nila Mags pagkatapos nating kumain? Oo, sa tingin ko tuyo na yan. Maninipis lang naman yung damit nilang pang school na blouse. Kailangan madala na natin sila kina Apong Melo. Makakapagbihis na sila ng matinong damit doon. Kasi nagbigay naman ako ng pera doon sa kanila, di ba? Para makabili sila ng mga ukay-ukay na damit. Para lahat ng taga roon ay makapagsuot ng matinong damit. Hindi iyong mga bahag-bahag lang ang suot nila palagi. Ah, oo, naalala ko ngayon Mags. Sana ayos na rin doon ang pamumuhay nila no? Ilang saglit pa ay lumapit na muli ang mga dalaga. Oh, kain na tayo para makaalis na rin agad. Pilitin natin na maglakad mamaya ng mabilis ha para masiguradong makarating tayo ng pamayanan bago pa lumubog ang araw. Alam niyo na siguro kung gaano ka panganib rito kapag gabi. Kagabi nga lang, di ba? 2 aswang na agad ang sumalakay sa atin. Mahirap na kung isa sa inyo ang madadagit. Mahirap nang mabawi dahil malay namin kung saan kayo dadalhin, lalo kung ililipad kayo. Mabuti yung mga rebelde ay naglalakad lang. Paano kung aswang ang dumagit? Wala na talagang pag-asa na mailigtas pa namin kayo. O sige na, kain na. Wika ni Magnus at agad nang nagsikain ang lahat. Matapos makakuha ng pagkain, ay parehong lumayo sina Tomby at Efraim. Bilang respeto na rin sa mga dalaga, na tanging t-shirt lang ang suot, wala nang iba. Kahit panloob ay wala. Dahil basa pa nga at pinapatuyo sa batuhan. Matapos makakain ay sinabi ni Magnus, hintay pa tayo ng mga kalahating oras habang pinapatuyo nyo ang damit nyo. Pagkatapos noon ay aalis na tayo. Sumandal si Magnus sa isang ugat ng puno habang nagpapahinga. Sina Rica at Efraim naman ay sa bandang kakahuyan nakaharap habang may mga hawak na armas at nagbabantay. Ang mga kadalagahan naman ay magkakatabi sa gilid ng isang bato. Nahihiya rin silang pumuwesto sa kung saan-saan, gawa ng kanilang suot na t-shirt lang na medyo maluwag. Sumapit ang alauna ng hapon. Tumayo na si Magnus. Oh, sige na, kunin nyo na ang mga damit nyo. Baka pwede na yun. Ipagpapatuloy na natin ang ating paglalakbay. Agad ring tumalima ang mga dalaga at muli nang isinuot ang kanilang mga pinatuyong school uniform. Noong nakaimpake na ang lahat, ay pinagpatuloy na nga nila ang kanilang paglalakad patungo sa pamayanan ni Apong Melo. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 176. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.